Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, kapapasok lang po na balita. Ang liwanag ay tumapat na po kay TV host Bong Navarro sa tagal at sa ng pandinig ho mga ka-action. Ito na po, mukhang matatam, hindi lang mukha, mata mo na ho talaga ni Bong Navarro ang liwanag ho mga ka-action. Kaya congratulations sa iyo Bong Navarro. Ito nga po mga ka-action, matapos ang matagal na pandinig, ito ang naging resulta. Habang buhay na mabilanggo si Cedric Lee at saka si Denise Cornejo at ang dalawa pa nilang kasamahan. So nag-ugat po ang lahat ng ito sa pambubugbog dito sa isang TV host na si Bong Navarro ho, mga ka-action, mga kakamping. Ito na po, panoorin muna natin to mga ka-action, mga kakamping. Kapapasok lang po na balita, pinatawan ng korte ng tagig ng habang buhay na pagkakakulong ang negosyanteng si Cedric Lee at model na si Denise Cornejo. Yan ay matapos sa tulang guilty para sa serious illegal detention for ransom na inihain laban sa kanila ng TV host na si Bong Navarro. Bukod kay Lee at Cornejo, dawit din sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Dahil dito, agad kinansela ng korte ang bail ng mga akusado. Dumalo sa promulgation sina Raz at Cornejo. Naglabas naman ng arrest warrant ang korte laban kay Lee at Guerrero. Nag-ugat ang kaso sa nangyaring pambubugbog kay Navarro noong 2014. Kaugnay pa rin po ng hatol ng korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Bong Navarro. Makakausap natin ang legal counsel ng aktor na si Attorney Alma Malyonga. Attorney, good morning po. Aarestuhin na ho ba itong mga akusado? Yes, it is true that this morning the court, there was a promulgation of judgment, and the decision of the court was to convict all the accused. Apat sila, no? Si Cedric Lee, si Denise Cornejo, si Ferdinand Guerrero, at saka si Simeon Raz. Ang sabi ng court, lahat ng elemento ng serious illegal detention were proven beyond reasonable doubt. So, ang mangyayari dito, dahil the court already does not entertain any doubts about the guilt of the accused, ay sila ay ipapakomit na immediately. So yung kanilang bail, hindi na pwedeng magsilbing obstacle dun sa pagkakulong sa kanila, although they tried. And since si Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were not in court, pinapa-aresto sila ng korte. So in effect, ang mangyayari ngayon is eventually, all the accused will be committed as soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found, and in the case of Denise Cornejo and si Simeon Raz, as soon as the proper papers are processed. So, ibig sabihin, kasi sa pagkakaintindi ho namin, attorney, no, base sa detalyeng nakuha namin, umaten sa promulgation si Denise Cornejo, pati ho si Simeon Raz. Ibig sabihin nun, nasa poder ho sila ng korte ngayon? Paano, yes, nasaan ho sila ngayon? That is true. And pinapakumbit na sila. So, may proseso for that purpose in order that they can be formally committed. But they will be committed. Ibig sabihin, mapupunta na sila sa preso. Okay. Si Bong Navarro po, attorney, nakausap niyo na po ba? Ano po ang reaksyon niya? Of course, si Mr. Bong Navarro is very thankful. Masayang-masaya siya na after, 10 taon ito? Jess, 10 taon after 10 years, kung saan ang daming nasabi, ang daming mga kaso na final sa kanya, na ang Supreme Court mismo nagsabi, walang kabase-base mga kaso na yon, pero na-detain pa siya, hindi ba? Pero sabi ng mali pa, kahit na sinabi ng Supreme Court, walang kaso. But pinaka-importante, justice has been served. Ang sabi ni Mr. Bong Navarro noon pa na yung road, yung daan sa hustisya, sometimes bako-bako siya, but at the end of the day, ang importante, dumating tayo dun sa tamang destinasyon.
So, si Mr. Bong Navarro expressed his gratitude. Masayang-masaya siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, sa mga naniwala sa kanya. Nagpapasalamat siya. Okay. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras. Patuloy ho naming aantabayanan yan. Maraming salamat, Attorney Alma Malyonga. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin sa haba at matagal na proseso, at least nagtagumpay ang katotohanan dito kay Bong Navarro. Alright, kaya congratulations sa iyo Bong Navarro, no? So ito na ho ang sabi natin, na sana magparihas ho ang batas. Kaya nakakatuwa na may mga ganitong klaseng tao na kahit mga mayaman, nahahatulan din pala ng habang buhay na mabilanggo. Naku po, wala nang pag-asa yan. Hindi na po yan makapag-bill kasi habang buhay lang nga po ang ang parusa. Kaya sa mga tao na mga ganyan, marapat lang ho yan mga ka-action, kasi kawawa naman ho si Bong Navarro no, mga that time na nabugbog siya sa mga paratang na walang katotohanan, no? Kaya okay lang na kahit matagal, at least habang buhay man ang kapalit, no? Kaya deserve po sa mga taong mga yan na mga mahilig gumawa-gawa ng kwento, makapang-ano lang ng kapwa-tao. Kaya yan, bagay ho sa inyo yan. Talagang hindi natutulog ang katarungan. Kaya yan sana ang maganda na mangyayari sa bansa natin, ang maging pantay ang batas na walang kilalanin, mayaman ka man o mahirap ka man, kapag nagkasala ay dapat kang parusahan ayon na rin sa iyong kasalanan. So, muli, congratulations sa iyo Bong Navarro. So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.